Ito guys, nasa harapan natin yung tinatawag nilang Maiden Tower. Ito yung cruise. May pangalan ng mismo agency nila. Parang gusto ko itry natin to. Grabe, ganda. Ganyan. Tinitimbang siyang ganyang level. Guys, ito na lang yung ating orderin. Ayan na, Kadikoy Iskelesi. Pumunta tayo guys dito sa likod Ito naman yung view niya. Seems like a presidential. The fourth president. Grabe, ang ganda guys dito sa Istanbul. Hi, I'm with the manager of Hena Hotel. Thank you. Hello guys! I'm back again with another vlog. At ngayon po, dito sa video na to, tayo po ay magku-cruise, okay? So, magbo-Bosporus cruise tayo. And aside from that, pupuntahan natin yung Asian side. Merong Bosporus cruise tayo na binook na 2 hours. Sightseeing cruise lang siya. And after nun, magku-cruise naman tayo from European side to Asian side here sa Istanbul, okay? So, merong mga sikat na mga places din doon sa Asian side. Kasi kasalukuyan, nasa European side po tayo. So, time check. Time check, it's already 8:44 a.m. 11 o'clock naman yung binook natin na Bosporus Cruise. Then, after nung 2 hours na sightseeing na yon is DIY naman tayo. Like from European side, pumunta tayo sa Asian side, explore doon, ganyan, and so on, okay? So now, kumain na muna tayo ng breakfast dahil may breakfast buffet tayo dito sa ating hotel, sa Hena Hotel. And if ever kung nyo pa napapanood yung hotel and room tour, feel free to watch the previous vlogs. Plus, kung magbubook po kayo ng hotels, mapa Turkey man yan, mapa Europe, kung saan man sa Europe, mapa America man yan, or kung saan pa man doon, at mapa Japan, Pilipinas, ganyan, pwede nyo po gamitin yung mga codes na to. Ayan. So, meron po tayong code sa Agoda na 5 times nyo pong pwedeng magamit. So, yung link ilalagay ko sa video description and comment section para mabilis nyo ma-redeem. And meron din tayo sa Klook, Paul Ivan Klook, one-time usage yan. Plus, since ala na tayo sa mismong Southeast Asia and so on, meron pong mga tours sa Get Your Guide na pwede nyo din gamitin yung code natin na Ivan de Guzman 5, okay? Okay, let's go na. Nakakuha na tayo ngayon guys ng breakfast. So, same lang din. Actually, same yung menu nila everyday. Hindi nagbabago. Nadagdagan lang nitong bread na to. So, may egg tayo dyan. Actually, 2 types of egg. Tapos, potato, sausage, and itong parang okay nila. Tapos, kumuha lang tayo mayonnaise. And orange juice. And tignan niyo yung view natin. Hagia Sophia sa right side. And Blue Mosque naman dyan sa kabilang side. Diba? It's giving yung view natin. Ang ganda dito guys. Imagine kapag kunyari winter yung vibe, no? Or kundi parang mga autumn yung vibe. Okay. So far yung food nila dito masarap. Like natin siya. And hindi siya yung, di ba merong mga ibang hindi masarap yung tawag doon kapag kunyari pagluto ng egg, merong aftertaste. Yung egg nila malinamnam. Yun yung nagustuhan ko. Like it. Yun nga lang, wala silang rice. Hindi uso sa breakfast buffet nila yun. Nahulog. Hi, I'm with the manager of Hena Hotel. Thank you. Thank you so much for accommodating me. Tinasabi niya guys, lagi daw tayo nagugulat, gano'n. Well, this is interesting. Yeah. Nasılsınız Hüseyin Bey? Bakın çok minnoş ya. Camlı çocuk. Vlogging. Vlogger ya vallahi. Yeah. You will make me famous. If ever guys, you go here in Istanbul, stay here in Hena Hotel. Yes, thank you. Stay here, okay? Yeah. Otherwise, Teşekkür ederim. bravo. Rica ederim. Thank you. Okay guys, so now, let's go na doon sa Sultanahmet area na station. Alam nyo, I realize, di ba noong mga nakakaraang araw, sinasabi ko sa inyo na kumain tayo dyan sa Seafront Lounge na yan. I realize na yung view dito at yung view doon sa Hena Hotel ay iisa. So kahit hindi na pala tayo kumain doon para sa view. Grabe, ang ganda guys dito sa Istanbul. Hindi ako makapaniwala na hindi kinakailangan ng Schengen visa para makapunta dito. Kaya if ever, kung meron kayong US visa, maximize it. Gamitin nyo dito. Ayan guys. So, may shortcut pala dito. May ikot-ikot pa tayo. Hindi kasi tayo dumaan sa kabilang side. Puro tayo sa kabilang side. Swerte lang natin sa part na hindi umuulan yung punta natin, no? Ayan, first cut.
na na-meet natin ngayong araw. Ito guys, ang sikat na Seven Hills Cafe and Restaurant. Dami ding nagre-reco sa atin yan. Ang lapit lang sa atin. Dami mga bilihan dito ng souvenirs. Oh my God! Ngayon lang tayo nakakita ng matcha. Hi! Babalikan ka namin. Magmamatcha tayo dito. Ano pangalan? Garden Restaurant and Cafe. Yan siya. Tignan nyo. Ito na. Ito na tayo sa Hagia Sophia. And also, guys, remember, pag pupunta kayo dito, wear your sunscreen. And meron tayong na-discover na bagong sunscreen na gamit natin for body. Kasi iba yung for face. Yung for body, meron tayong na-discover Quick FX Vita sunscreen. So, okay siya. Hindi malagkit. Grabe, ang ganda. Tignan nyo. Yung blue mosque. Ganda. Ang ganda ng view ngayon. Iba yung ganda niya ngayon kumpara naman nakakaraang araw. Maganda pala yung blue mosque pagka mas malayo yung view. Pagka nandito kayo sa area ng Hagia Sophia. No? So, dito po yung lakad. Punta lang tayo sa Sultanahmet Station. Then pupunta tayo sa Aminono. Guys, i-flex ko nga lang pala sa inyo yung bago nating pack safe na bag. So this one, 5,990 pesos lang siya sa Travel Club Philippines. Sa Pilipinas, sa Rockwell natin ito binili. And tignan nyo, grabe yung lock niya guys. Tapos anti-laslas yan. May RFID protection na din. Hindi to sponsored na, baka akala nyo sponsored. Gusto ko lang share sa inyo na pagka magta-travel kayo, mag-invest kayo sa ganito. The best. Ay, may nag-vlog na Japanese. Ganun sana, vlog-vlogan. Parang gusto kong itry natin to. Bosphorus. Kano kaya siya? No? Punta tayo dyan namaya. Puro Bosporusan. Pero kasi ang problema, Bosphorus cruise na nga gagawin natin. Pero picturean lang natin. Ayun. Ito, Sultanahmet departure times. May Golden Horn, may Bosphorus route. Yan, tanong lang natin kung magkano. Hi! Would just like to ask how much? Persons first. Okay. Can I take a photo? Sure. Thank you. Thank you. 2,100 lira. Not bad. Okay na yung presyo. Nakabas tayo, malamig. Kasi ikot-ikot. Guys, oo nga pala, hindi ko pa pala sa inyo nababanggit. Grabe pang ilang episode na natin dito. Thank you so much sa lahat po na nag-book sa inyo ng Travel with IDG X Tango Travels going sa Yunnan, China. So, fully booked na po ang ating Yunnan trip for today's video. And ngayon, since fully booked na ang Yunnan natin, tulad dun sa Q&A vlog natin with Adi and Val, nabanggit ko sa inyo yan na mag-work na naman tayo ng panibagong tour. Ang yun kasi yung parang time din natin to travel with you guys, diba? So, now, we're working out. Actually, tinitignan natin same year. So, if ever kung interesado kayo, i-announce na ba natin yan sa Instagram account natin. Nilalagay ko dito yung ating username, user handle, para maging updated kayo, okay? Ay, ba't basa? Ito guys yung sinasabi ko sa inyo. Oh, vending machine, feeding stray animals. Kano siya? Coin lang naman, walang paper. Ayun na, meron pa pala. So, ngayon, dito tayo. Papunta sa right. Kasi sa Aminono. And again, gagamitin lang natin ang ating Istanbul card. Ayan o. Sultanahmet. Dito tayo sa Aminono. Use our Istanbul card. Ayan. Mayroong cat dito. Hi! Hi, kitty kitty! Grabe, alam niyo yan, tinanggal ko agad yung kamay ko kasi baka kalmutin tayo.
In fairness, for today's video, ang init po Hindi kasi lamig ng mga nakakaraang araw. Na para bang summer na peak dito, ganong level. Teka, wala pa. Tayin pa natin. Ito na tayo guys. So nasa Eminono na tayo. Lalakad pa tayo ng kaunti kung saan natin i-claim yung ticket. Ito kasi binook natin sa Klook sa Sealand Travel Agency. Ito na tayo sa Eminono. Dito tayo dadaan. Wait, sa kabila. Dapat pala sa kabila dumaan. May daanan pala doon. So ano yun, iikot pa tayo dito ngayon. Dito tayo. Tumatawid tayo sa kabilang side. Grabe yung flickering talaga. Yung mga ilaw dito. Kikita natin yung Bosphorus from here. Wow. According kay Google Maps, lakad-lakad pa tayo ng diretso. Ang daming restaurants dito sa ilalim ng bridge. Hindi ko nakikita sa mga vlogs yan. Balik Ekmek Salata, Kansing Restaurant. Ano dito sa area na to, kung ano yung naamoy natin? Amoy isda. Ganun yung vibe. Naamoy natin here. Medyo malansang slight. Dito sa mga ganito may toilet. Ayan yung mga pintuan dyan, pero may bayad. It's giving Europe din, walang libre. Unless sa loob ng mga restaurants. Grabe, ang ganda. Lord, thank you so much for this kind of opportunity and view. Yan. Ganda. Ay, in fairness, habang dito sa side na to. Iba yung amoy niya. I think dito tayo sa side na to. Hanapin natin. Hindi siya dun Hindi siya dun sa mga dulong side Dito yung building ng travel agency. Alam nyo, super kalat yung mga ATM dito. Like literally, dyan tayo nag-withdraw sa Zira at Bangkasi. Dito pa According sa maps, dito daw. So asan siya? Ito, Sealand. Dito, Sea and Land Travel Agency. Dito tayo. Ayan, pakita natin. This one. Bosphorus Sightseeing Cruise. Okay now? One person. Oh yeah, me. Thank you. In-scan lang guys yung ano natin, yung QR code from Klook. Tapos, pinaghintay lang tayo dito saglit. And tignan nyo, meron sila mga iba't ibang klaseng tour. Night tour, islands, Sapanga, Bursa. I'm just taking a video. Yeah. Merong hamam, night tour ulit, Bosphorus, aquarium. Ayan, mga iba't ibang mga tours nila. Ito guys, sumusunod na tayo kay Sir Tour Guide. Ayan, so dire-diretso tayo dyan sa Bosphorus area. Oh, so malapit lang pala dito sa area ng office nila, yung parang docking area. Yan. 11 o'clock actually yung usapan, then around 10:40 ganyan nagdadatingan na yung mga tao sa meeting location, then 10:56 ngayon papunta na tayo doon. Sabi, makikita na natin yung Asian side. Doon mamaya pupunta naman talaga tayo doon na DIY. Kasama na din yan dito sa vlog na to. At least ito, sightseeing lang. If ever kung ayaw nyong magpunta doon at sightseeing lang gusto nyo, itong part yung dapat nyong gawin. Ito yung cruise. May pangalan ng mismo agency nila, Sea and Land Travel Agency. Not bad It's giving paghalong bay tayo. Ayan. Ayan. Kakatakot. May bigla tayong mahulog Akyat tayo dito sa taas. Mas magandang view. Kasi pag dito sa loob, hindi natin ma-appreciate masyado. Wow. Siya.
This is what it looks like. So nagpupunta sila doon sa mga gilid-gilid. Mas maganda nga naman doon sa gilid. Tayo. Dito tayo pumesto sa right side ng mismo cruise. And tignan natin kung mapupuno to mamaya. Like, itong mismo nasa gitna din. So again, wait, medyo madilim. So, lilinawin ko lang uli na itong Bosphorus, ito yung naghahati sa Istanbul European side and Istanbul Asian side. So currently, nandito ngayon tayo sa European side. Then later, sa dulong part ng flag na to, pupunta tayo sa Asian side. Then, ang Istanbul, one of the few cities siya na nakatayo sa dalawang kontinente. And siya lang naman ang nag-iisang major city na nasa two continents. Actually, hindi pa naman siya nagsisimula. Alam nyo, natutuwa din ako dito sa train station na to. Kahapon kasi, nung pupunta tayo sa Taksim area, huminto tayo dyan. Halik ang pangalan ng station na yan. Like H-A-L-I-C. Galing nyo, nasa gitna ng tulay talaga yung train station na yan. Ano kaya reason nun, no? Okay. So, ni-research ko, kaya pala, dyan siya inilagay. Kasi yung mga engineers, in-avoid nila na makasira ng mga historical structures. And also, yung mismong train station na yan, nakakapag-provide yan ng seamless access both sa historic Fatih District and modern Beyoğlu. In fairness, hindi siya puno. Lahat nasa gilid lang. Maganda yung ganito, moment lang. Yun nga lang, medyo parang uulan, guys. So kanina, para nag-sprinkle na yung water. 11:06 na guys. So, umalis na tayo. So, 6 minutes lang na late. Ganun. This is what it looks like. Medyo hindi pa siya mabilis ng slide. Ayan. So, biglang umaraw. Uminit levels na naman po, opo. Tignan niyo, mag-cross na tayo sa bridge. Grabe, parang napakababa ng bridge ito, nakakatakot, no? Pero tansyado nila yan. Na para bang yung pa-Eiffel Tower tayo, St. River. Ay, tumunog. Sumayan. Ito na guys. Bali, ayan, yung Asian side. And also, ito naman yung European side. Diyan tayo nakastay. Though hindi ko alam kung pupunta tayo dun eh. Sa side na yun. Kung didikit tayo sa Asian side na area. Еще раз всем море Pupunta na tayo dito sa gitna kasi napakainit sa То есть bawat здесь gilid. спереди вдали у нас там находится Черное море, Lahat и ng вот сейчас araw, dito справа may вы shade. сможете увидеть So мраморное hindi tayo море. maapektuhan. На данный момент это достопримечательность, и открыто для общественного посещения каждый день. Also, dito if ever, kung bigla kayong magugutom, ganyan, meron ditong bilihan. Though yan, may additional charge na yan, ha? You can visit more than 280 rooms, and in the main terminal properties like a presidential. The fourth president of Turkey, Mustafa Kemal Atatürk, still honors you. Ito naman guys, dito sa kabilang side. Султана Абдулhamid'den So, nasa European side pa muna tayo. Pero feeling ko iikot tayo dun mamaya. Just in case you wanna know, may free wifi sila dito. Ayan. Most expensive hotels in Turkey. One night in Sultan Suites cost around $30,000. Ito na guys, yung bridge. Grabe ang taas. Yung bridge na yung nagtutugon papunta doon sa Asian side. Pumasok tayo guys sa loob ng mismong cruise. So meron ditong shop. Ayan, if ever kung gusto nyo, though hindi siya full. Ito tayo here. I think papatapos na yung tour natin. Ito guys, nasa harapan natin yung tinatawag nilang Maiden Tower. So this 200 meters off the coast of Üsküdar sa Asian side. Ayan siya. So throughout the history, nag-serve to na madaming purpose including a fortress, lighthouse, watchtower. Ayan siya.
And even, alam nyo ba, itong Maiden Tower na to, nag-serve din to as quarantine station kapag merong disease outbreak dito. So, parang isolation na area nila to. Yan. Merong mga tao din na nandyan ngayon. O, diba? Mga nag-ano sila, nag-moment dyan, umaakit sa mismong tower, tapos mga nakapaligid doon. Pumunta tayo guys dito sa likod, oh. Ito naman yung view niya. And alam nyo, one thing na na-appreciate ko dito sa Bosphorus Cruise na to, hindi siya fully booked. Alam niyo yun? So, hindi siya crowded, nakakalakad-lakad pa tayo, and pwede pa tayo mag-moment-moment bawat sulok, ganun. Tingnan nyo itong sa likod. So, pwede kayo dito mag-picture if ever kung gusto nyo. Magko-costume kayo. Uso sa kanila yun dito. Umupo na muna tayo dito sa loob kasi super ingay doon sa taas, yung mga hangin, ganyan. And explain ko lang na this one, yung Bosphorus area na to, this is considered as one of the world's busiest waterways because of sa mga ships na dumadaan dito, pa-Black Sea, ganyan, and so on. Pero alam nyo, if pagko-compare lahat ng mga cruise experience natin kasi nakapag-cruise na tayo, yung mga mini cruise na ganitong sightseeing, Chao Phraya, Danube, ito, ano pa ba? May pa ba sa Saigon area? Alam nyo, number 1 pa rin sa atin yung Danube. Then this one is yung second. Ganon. Ibang level yung pagka-grand nung cruise na na-experience natin doon naman sa Hungary area. Pero itong Turkey, maganda to. Maganda siya. Ini-explain ko lang sa inyo based sa mga naranasan natin. Ganyan. Though, meron silang night version ito. Yun ang hindi ko pa sure kung maganda din yung night version kasi yun yung nagpapaganda usually sa mga lugar. Kapag ka evening time naman kasi, madilim. Di mo makikita yung mismo nasa ocean, nasa river, dagat, sea, ganyan, or kung ano pa man. Pero, kapag ka naman gabi, makikita mo naman yung mga ilaw ng building. Yun ang nagpapaganda sa kanya. Kung pwede nga lang sana dalawa, yung try natin pwede, kaya lang masyado na siyang magkukos ng time. And also guys, alam nyo ba na yung Bosphorus came from the Greek word na cow passage? So because nagmula siya doon sa term na meron kasing legend na tinatawag before na kung saan yung legend of law na tinatawag LO, legend of law, na nag-transform siya into cow of Zeus. Si Zeus yung yung god of thunder, lightning, and etc. Ganyan. Guys, so tapos na yung ating 2-hour sightseeing cruise. So ngayon, from here sa Eminono Pier, pupunta tayo doon sa Pier Cadicoy area. Then, doon sa Cadicoy, yung Asian side. Doon tayo mag-explore and doon tayo mag-mimerienda o ganyan. Bali, ito yung ruta. Ganito lang naman. Sa ganyan lang tayo. Ayun guys, tapos na tayo doon sa ating sightseeing cruise. Ngayon naman, mag-ferry na tayo. Ferry papunta doon sa kabilang side. According sa Google Maps dito yung Eminono Pier Cadicoy. Ayun, Cadicoy. Nakita natin. Ako na. Ayan guys, Cadicoy. Ready lang natin yung ating Istanbul card. Dapat may laman ng Istanbul card, ha? Ito siya. That one. Bali nakalagay 13.15 yung alis. So sakto lang. Teka. Wait. 59 na lira. Okay, so nakastop lang muna tayo dito. Akala ko dire-diretso na tayo sa labas. Pero may sign kasi dito. Ayan. 13.15 nag-blink-blink siya. Nakikita nyo ba? So wait na lang natin. Kung saan tayo dito sasakay naman. So yun guys, mag-ready kayo ng 59 lira. Yun yung bayan. One way. Okay, so dito tayo. Binuksan lang yung pintuan. So ito itsura nung sasakyan nating ferry. Ito yung itsura ng public ferry nila. Yan, daming upuan dyan. Meron dito bilihan. Dito mas madaming options. So,
Diba? Mas madaming tinda. Yan. Pakyat tayo sa taas. Para mas makita natin yung ganda at yung view ba. Yan, meron din dito. Napakalaki Super laki. Sa likod tayo. So, punta tayo dito. Hintayin na lang natin. 101 pa lang. 150 yung nakalagay doon. Tingnan natin kung ano tayo pa talaga sila. Or medyo late din. Yung isa kanina parang 6 minutes late din. Okay. Ito na. On time siya guys. Umalis. So, maandar na tayo. We're going to the Asian side. Okay guys, so andito na ngayon tayo sa Kadikoy area. Ayan, bababa na tayo ngayon. Ayan na, Kadikoy Iskelesi. If ever, kung need nyo malaman yung schedule ng Kadikoy Karakoy Aminonu, pabalik, so 13:30. Ang yan. Ayan, 13:30, 13:50 yan. So kahit mga around 17:10 tayo umalis, I think pwede na yun. May ikot naman na natin. Maliit lang naman tong Kadikoy na mga tourist spots area, magkakalapit lang. So based guys dito, 2150 yung parang last, pero pinaka-sure para lahat ng color magkakamukha 2120. So 920 yun yung last na time para pwede tayong makabalik sa mismong Aminono area. Grabe guys, ito na naman tayo sa Asia. Nagbabalik tayo, opo. Ngayon guys, maglakad tayo papuntang Kadikoy Market kasi yun yung sikat dito sa area na to. Okay, ito yung tsura ng mismong station. Ang bango dito. Wow, ang gaganda ng mga bulaklak po. Alam mga presyong nakalagay. Grabe, alam niyo, nag-iba na agad yung vibe dito sa Asian side. Magkaiba yung side ng Asian side and European side. Tignan nyo, yung mga building pa lang dito, iba na yung vibe niya. Kumpara dun sa kanina. Diba? Grabe, ma-identify mo yung pagkakaiba talaga. Ito guys, yung Kadikoy Karasi. O ibig sabihin ng Karasi is bazaar or market. Fruit shakes. Ano to? Cafe Dunyasi. It's giving parang Starbucks yung vibe. Diba? Ang ganda din ng vibe ng mga kainan dito. May na-research tayo, Mr. Dumpling. Gusto ko dun tayo ngayon. Ang ganda ng vibe. Napakatao dito sa market nila. Oh. Teka, check lang natin. Ganyan. Daw puro mga restaurants na dito eh. Hindi kasi restaurant naman yung ating pakal. Ito, baklava. Dito has your glue. Tavuk sis kanat. Wow. Tavuk sis kanat. Sa mga ganyan parang okay kumain na parang alam niyo yung vibe na canteen o karinderya yung vibe. Tingnan niya, nakita na naman natin ito sa taas. Iskender. Guys, ang sarap ng Iskender na yan. If ever, try it. Kaya lang iba na muna ang pagkain kasi yung gusto kong subukan natin.
Dito na tayo sa mga damit na area. Mga sapatos. Hello! Kung nakikita nila nagka-camera tayo, naghihiya ako eh. Yung mga Balenciaga, Nike, mga sapatos. Galing naman ano dito. Isang masikip na lugar na tabi-tabi yung mga nagbebenta ng sapatos. Yun lang, itong lugar na to, paakyat siya. Kaya medyo hirap kayo sa ganon. Warning lang to a little. Dito yung area na sikat sa TikTok na restaurant, Mr. Dumplings yung pangalan. Doon tayo pupunta at kakain ng ating late lunch. Ayun na, Mr. Dumplings nasa dulo. This one. Ayan. So, order tayo. Okay, so finally nakaupo na tayo. Ito yung vibe ng restaurant, Mr. Dumplings. Nag-flicker na naman. Ayan. May mga cheesecake, tiramisu. Ayan yung mga kanilang pinagmamalaki dito. This is the menu. So, ano siya, madaming dumplings in one plate. Ganun yung vibe niya. Hindi yan eh. Hindi yan yung best sellers nila dito. Hindi din yan. Pero papakita ko na lang sa inyo din. Ayan, may baklava toast, 350 lira. Ang mura dito ha. Ito, Buzz Llama toast, 385 lira. Ito, merong mga salad. Caesar salad, 460 lira. Mga bowl naman, quinoa bowl, 500 lira. Roasted eggplant soup, 145 lira. Ayan, may pumpkin soup din, 145. Ito guys, ang best seller dito. Pero parang ang dami naman. Parang ito, mas okay ito kasi ilan lang siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9? Tama ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. So may 10 na dumplings. So this one, 590. May kasamang yogurt and butter sauce. Ano yung iba? Ito may mga iba-ibang something. May vegan. Sikat to guys, social media eh. Ang dami naman na nito, hindi na natin nauubos yan. Yung mga ganituhan lang tayo. Konting ano. Kinkali. Turkish dumplings in minced meat. Ayan, may yogurt eh. Check mo na natin. Ang daming options guys. Pero naglalaro lang. Pinakamahal na nakita lang natin. Ay, may mga mas mahal pala. 700 lira so far yung pinakamahal na nakita natin. So, pwede din kayo mag-check na lang ng mura if you want. Tapos ito yung mga desserts. So, may lotus cheesecake. Ayan, may ganyan and so on. Tiramisu. Yung tiramisu nila, 240. May mga drinks sila, oh. Diba? Hindi uso matcha sa kanila dito. Hindi uso matcha. Oh my God, pag-ala ko yung matcha. Okay. Guys, ito na lang yung ating orderin. Kasi ito yung best seller eh. It's either yogurt or mashed potato. Pero mashed potato yung orderin natin. Ayoko guys ng yogurt, hindi natin type yun eh. Yung yogurt sa ganyan. So 510 siya. Okay. Ang galing, may mozzarella something. Mozzarella cheese dumpling served with sweet chili sauce. May mga ganyan. Ito din popular, kinkali. Ano ba? Itry na nga ba natin? Ito para kasing
Parang between the two, parang mas ito yung authentic yung itsura eh. Tanong tayo. Dumating na guys ang ating order. So this one, yung sinabi ko sa inyo mashed potato. Kasi sabi ng mismo staff sa atin, bestseller daw talaga yung yogurt. So sige, yun ang i-try natin. And also, binigyan tayo nito ng mga ilalagay natin. So pesto, garlic, and spicy. If ever kung ano gusto nyo, pwede dyan. And may pickles na rin nakasama. Tapos lemonade. O diba? Yan ating pagkain for today's video. And again, pag pupunta kayo dito sa Asian side of Istanbul, pumunta kayo dito sa Mr. Dumplings. I mean, hindi ko pa siya natitikman, pero kasi ang daming nagre-rave nito sa social media. So, tikman natin. Yung wala munang kahit ano, ito pa lang. Pinirito siya, hindi siya steam ba? Yung iba kasi steam. Pero again, this is the best seller daw. Ang sarap. Ang sarap. Yung loob ng dumplings, yung timpla niya, it's giving parang siomai na Shanghai. Gets ba? Ganun yung vibe. Sarap. Teka. Try natin ito. Pakita ko sa inyo. Pero, parang gusto ko muna garlic. Tapos sa isa naman, pesto. Para matry natin. Ayan. Kita natin. Kita ko sa inyo. At least ngayon natatry natin yung mga best of the best dito sa Istanbul. Ang bango ng garlic. Sarap ng garlic. Sarap ng garlic. Ito ng pesto. Sarap din. Parang gusto ko both. Ito naman spicy. Ano siya guys, hindi siya mabigat sa tiyan kasi super onti lang ng laman. Tignan nyo. Napakanipis lang niya. So parang pampadaming tignan lang pala yung quantity pero yung laman niya hindi gaano makapal. Pickles. Sarap na lemonade nila. So kung tatanungin niyo ako kung ano rating natin dito, 9 out of 10. Masarap siya, oo, pero hindi yung super duper gets ba? Ganun siya, pero type ko siya. Sarap yung garlic. So guys, naubos natin yung dumplings in order natin. Though meron pang yogurt sa gitna kasi hindi ko kaya ng super kapal-kapal yung yogurt. Masyadong parang iba ng panlasa for me. Ito guys yung yogurt, oh. So naubos lang natin yung mga nasa gilid. Kasi masyadong makapal yung yogurt, hindi natin kayang ubusin lahat. So type ko tong mga dip. Actually masarap tong pesto pero pinaka-favorite natin tong garlic. Like para lang siyang garlic parmesan yung feeling or yung parang pakiramdam pagka sa mga chicken wings. Tapos ito spicy, okay din siya. Tapos ito kakainin pa natin tong pickles. Tapos na tayong kumain guys and so far nagustuhan natin yung pagkain natin. Sabi ko nga sa inyo, 9 out of 10 siya. So pumunta ngayon tayo sa Kadikoy Bull Statue. Sikat na landmark din yun dito sa Asian side. Alam nyo, super duper daming kainan dito. Like itong pizza to go na yan, nakikita ko din yan sa TikTok. Meron ding isang sikat dito, puro tinapayan, slice guy naman yung pangalan. Pero hindi ko na kasi kaya. Alam nyo, yun yung ano yun yung problem kapag kunyari, di ba bumalik nga tayo sa konting portion ulit yung, I mean, parang timad, ganyang level. So, nahihirapan akong i-compress lahat ng mga Turkish food, hindi natin makakain lahat. Kasi syempre, kailangan lang natin mamili sa length ng trip natin dito. Yan, diretso lang siya.
Baba tayo ulit doon. Ganyan. For the kainan galore dito. Alam niyo yung vibe na dito sa Asian side, mas madaming kainang dikit-dikit na iba't iba yung variation kumpara doon sa European side. Dito guys yung bull statue. Konting lakad lang from here. Diretso lang dito. And nakita na natin yung statue. This one. Nasa gitna oh. Dinudumog siya. Siya ang kaisa-isang dinudumog doon. Ito guys, the bull statue. Diba? Yan siya. Bali, ayan guys, super daming tao. And itong bull statue na to, super famous landmark yan dito sa Kadikoy. And bronze statue siya na kung saan ginawa yan noon pang 1860 sa France. So, sinisimbolize yan strength, determination, and power. So, an official meeting point din yan dito sa Kadikoy. So, ayan. Hindi na ubusan ng tao. Gusto ko sana walang tao kapag ano tayo eh. Pero never na ubusan. Ayan. Welcome to Kadikoy's bull statue. Ang dami mga shops dito guys. Sa area na to. Alam nyo, ngayon pa lang, talagang tama yung observation natin nung unang land natin dito sa Asian side. Between the two mas nagagandahan ko yung European side. Honest review to ha. Dito parang medyo madaming kainan dito. Kung sa kainan wise, parang for me mas diverse dito sa Asian side. Pero kung architecture wise, or yung mga landmarks talaga, and yung talagang vibe ng mga building dun sa European side. Nyo ba guys, itong Kadikoy na to, before, yung mga Greek people, parang ang tawag dito nila is City of Blind because of parang nag-fail daw sila sa pag-identify, sa pag-strategize, sa pag-aayos ng mismong side na to. Pero guys, yung name na Kadikoy, ang ibig sabihin nun is Village of the Judge. Ipinangalan siya after kay Hidirbe, na yun yung first judge dito. Bali siya yung first Ottoman judge. And actually, kung mga makikita niyo din dito, madaming mga words na Ottoman na lumalabas. Kung gusto niyo din ng Ottoman costume, yung mga pinakikita ko sa inyo na picture taking, yun, ganon. Alabang tali. Parang mga tali-taling ganito yung kailangan natin eh. Pero yung matibay. Hello! Kailangan natin ng matibay na tali, guys. Para sa susunod na bansa na pupuntahan natin. Kaya lang, paano siya ikakawit, di ba? Walang pangkawit. Yan lang yung problema. We're here! We're back din sa Kadikoy Iskelesi. Para makabalik na tayo agad doon sa Eminonu. Again, kailangan natin ng Istanbul cart natin. Grabe! Alam nyo, dito sa buong trip natin na ngayong araw kung may counter or yung counter na bilang-bilang ng ATM, napakadaming ATM. Hindi na uubos yung ATM dito. Ang lala. Ayan, 15:30 yung alis. Sakto pa yan. Ayan, 59 lira, 191 lira na lang yung laman nito. Kasya pa yan bukas. Ito yung Eminonu. Karakoy, Eminonu. Ayan siya. Doon muna tayo. Eminonu, tama naman. O belki değişiklik olmuştur o yüzden. Tingnan nyo, ito yung itsura dito. Usually kasi nasa likod yung nasa likod yung toilet, kaya tayo napunta. Ba't sarado? Nasa yung toilet ito. Ang tao, may tao. Hintayin natin.
dito mga bawal naman. Tingnan ito. Bawal na lumagpas dito. So, dito, nag-i-stay tayo para ina-absorb natin yung ganda talaga ng lugar. And tingnan nyo, yung view na to, kitang-kita. Yung European side, doon na tayo papunta. Super worth it siya. Like, pagka pupunta kayo dito sa Istanbul, make sure na kasama sa itinerary nyo yung pagtawid from Eminonu going to Kadıköy. Kasi hindi na masama yung yung pamasahe, 59 lira lang one way. Diba? Ayan guys, lalabas na tayo. And sa ibang side, yung pagdak. Hindi doon to kanina sa kung saan tayo umalis. We're back na guys. Andito na ngayon tayo sa Sultanahmet area. Ayan, yung station. Pabalik na ngayon tayo sa ating hotel. Actually, paggabi na po, pero may araw pa kasi talaga dito. Kasi tulad kahapon, kung napanood nyo yung previous vlog, 9:30 PM, nun palang babagsak yung araw dito. Alam nyo, bumili na tayo ng bumili na tayo ng chestnut. Parang gusto ko na talaga siyang itry. Ito yung niya, oh. This one. Sige, para matikman natin. Pero ito lang, hindi na tayo bibili ng mismong parang pinakamais. Ayan siya. So, yung price niya 100 grams 100 GR? Grams ba ibig sabihin nun? Tapos 100 lira. 100, 100, 150, 150. Yan, lira. Ayan siya. Also, 70 lira naman tong mais. If ever, kung gusto niyo ng mais, 70 lira siya. Ayan siya. Hello. Can I buy chestnut? How much? Per gram. Tama. 150 gram, 150 lira. 150. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. I'm learning Turkish. Ayan, para makaano tayo. Ganito siya. Tinitimbang siyang ganyang level. Tapos bayad tayo. Thank you. Ayan, para matikman na natin. Yung mais siguro bukas na lang. One at a time. Thank you. So basically, 100 gram lang pala binigay sa atin. Nagkaroon ng language barrier. Sabi ko 150 eh. Pero 100 lang. 100 grams lang siya. Ang bango. Titikman natin siya. Papakita ko yung reaction natin bago ko i-end tong mismong vlog na to. Kasi ang tagal ko nang curious dito. Kasi kapag ka nandito kayo sa Istanbul, madami kayong makikitang mga nakakart na red. Tapos may mais, tapos mayroong chestnut. So ngayon, chestnut na muna itry natin. Okay guys, we're back here sa ating hotel. And now, observe nyo itong kapaligiran. Diba it's giving 3 PM, 2 PM vibe sa atin sa Pilipinas. Pero alam nyo ba, 6 PM na po dito. So, papagabi na siya actually. And ngayon, before we end this vlog, share ko lang sa inyo kung ano yung lasa nitong chestnut na to. Kasi nakaka-curious siya. Pag nagpunta kayo dito sa Istanbul, mako-curious din kayo. Because puro ganito talaga yung meron dito. So, 100 grams to. Tingnan natin. Amoy siyang sunog, of course. Ayan siya. Okay. Tingnan natin. Siyempre, lilinisin natin tong medyo makalat na slide na to. So, doon pa lasa niya. Ang in-expect ko, para siyang super lutong vibe na parang mani. Hindi pala ganun yung lasa. Alam nyo guys yung di ba may puto bongbong at may bibingka? Di ba meron yung parang balat ng saging? Parang ganun yung lasa niya, humahawa dun sa mismong laman. Parang ganun yung vibe. Parang lasang siya, lasang sunog na dahon. Ito, pakita ko lang. Ayun yung vibe niya. Buti pala, 100 lang yung binili natin. Mabili ko 8 out of 10. Ganun siya. Though super sikat to dito Tapos, meron pang mais. Meron pang Turkish ice cream. Dami pa natin hindi nakakain. Hindi naman kasi natin kayang kainin lahat. Yun ang problema kapag ka mga pag super daming mga Turkish food,
doon ako na nape-pressure ako sa yung parang kailangan natin kainin lahat, pero hindi pwedeng ganun. Kailangan maging disiplinado tayo sa pagkain. So, namimili lang tayo ng mga kakainin natin. And ang na-observe ko dito, ang daming serving, guys. Ang daming serving ng mga pagkain nila. Yung doner, yung iskender, yung mga kinakain natin sa yung dumplings, ang dami. Tapos yung baklava pala, ng tawag ko na pronunciation. Ang dami talaga. So, explain ko na sa inyo yung parang quick observation natin between European side, kung nasan tayo ngayon na, tapos yung kanina andun tayo sa Asian side eh. To be honest with you, doon sa Asian side, super daming pagkain tulad ng sinabi ko sa inyo. Dito naman sa European side, andito lahat ng mga tourist spots. Kung gusto niyo na medyo parang vibe is kakaiba, na parang hindi ganoon ka super duper crowded with tourists, doon kayo sa Asian side. Pero kung gusto niyo na talagang madami kayong magagawa, I think dito kayo sa European side. And lahat ng landmarks andito. Andito yung Blue Mosque, andito yung Hagia Sophia, andito yung Grand Bazaar, Egyptian Bazaar, ganun siya. So, yun yung parang na-observe ko na isa, na mas lahat ng populars nandito talaga sa lugar na to. Doon, yung Bull statue, ganyan. And also, merong Princess Island sila na tinatawag doon sa Asian side. Kaya lang kasi guys, hindi na siya part ng itinerary natin naman. Pero, yung fact na na-experience natin yung pag-transfer ng from one continent to other continent via ferry, yung ganong klaseng experience yung maganda. So, parang I think, if ever, pwedeng mag-sightseeing cruise kayo tulad ng ginawa natin, and also mag-ferry pa kayo. Mura lang naman siya kasi yung biniyaran natin sa Klook, less than 500 pesos lang siya. 2 hours na yon. So isipin nyo, 2 hours na siya, plus one way is 59 na lira, pabalik 59 lira. So hindi kayo gagastos ng super mahal. Makakapag-ikot-ikot pa kayo. So gawin niyo yun ng one day itinerary na meron kayong sightseeing cruise sa Bosphorus Strait, which is yun yung strait na to, yung STRAIT, yun. Yung nagdi-divide sa dalawang kontinente. Tapos, after nun, is from Eminonu, going sa Kadikoy Station, na pier na kayo ganong klaseng activity. Tapos, ikot-ikot na kayo dun. Parang yun yung mas vibe na masasabi ko sa inyo na para kumumpleto ng Istanbul experience nyo. So, yun yung na-observe ko. Parang I think, for first-timers, okay itong European side na part. But kapag ka for repeat travelers, parang I think, kailangan nyo na magpunta dun sa Asian side. And aside from that, doon sa Asian side, andun lahat ng mga local neighborhoods, tapos andun din yung mga trendy cafes, ganyan. Napakadaming cafes dun, guys. Kumpara dito kasi puro mga Turkish restaurant, doon talaga mga cafes. Like iba't ibang uring mga ganun na nakikita natin na hindi natin nakikita dito sa European side. Yun siya. And much busier to, yung European side kumpara doon naman sa Asian side. Yun nga lang, parang mas nagagandahan ko talaga yung European side kesa naman sa Asian side. Parang yun naman yung ano natin. So yun guys, thank you so much for watching sa ating pagtawid sa dalawang kontinente, opo. So yun, maraming salamat at sana abangan nyo pa ang mga susunod nating vlog dito sa Turkey. Yeah! Turkey, yeah! Okay? Maraming salamat guys. If ever hindi pa kayo nakapollow and subscribe, feel free to do so. So again, I've been Augustin po. So, yun lang. Thanks!